Sa madilim na sulok ng ating mundo, may mga tao na hindi lang basta-basta gumawa ng krimen. Sila ay nagkubli sa dilim at nagasik ng lagim, nagdulot ng matinding takot at pighati. Ang kanilang mga karumal-dumal na gawain ay nagsilbing babala at nag-iwan ng pangmatagalang marka sa ating kasaysayan. Si Karl Denke ay isang German serial killer na kilala rin bilang Cannibal of Munstenberg. Si Denke ay kilalang mapagkumbaba at mapag-alaga sa kanyang komunidad, subalit sa likod ng kanyang maamong anyo ay nagtago ang isang kasuklam-suklam na mamamatay tao. Si Karl Denke ay kilala sa pagtulong sa mga taong walang tirahan at mga naglalakbay sa pamamagitan ng pag-aalok ng pagkain at tirahan. Ngunit kapag nakapasok na ang mga ito sa kanyang tahanan, dito na nagsisimula ang kanyang mga karumal-dumal na gawain. Gumagamit si Denke ng matutulis na kasangkapan upang patayin ang kanyang mga biktima. Pagkatapos patayin, binubuksan niya ang kanilang mga katawan at tinatanggal ang mga laman loob. Ang mga piraso ng karne ay kanyang tinatago sa mga garapon at nakalabel pa ng maayos na animoy ito yung mga normal na karne mula sa hayop. Isa sa mga nakakakilabot na bahagi ng kanyang krimen ay ang pagkain ng laman ng tao. Si Denke ay nagbebenta rin ng mga karne ng kanyang biktima bilang baboy sa mga pamilihan na walang kamalay-malay ang mga mamimili sa kanilang kinakain. Noong Desyembre 21, 1924, isang lalaking nagngangalang Vincent Olivier ang nakatakas mula sa tangkang pagpatay ni Denke at nagulat sa mga pulis. Sa pagsusuri sa bahay ni Denke, natuklasan ang mga nakakakilabot na ebidensya ng kanyang mga krimen, kabilang ang mga bahagi ng katawan ng tao at mga piraso ng laman na nakaimbak sa mga garapon. Ang mga pulis ay nakakita ng mga piraso ng balat ng tao na nakasabit upang patuyuin, mga bungo, at iba pang bahagi ng katawan. Ang mga pagsusuri sa lugar ay nagpatunay na maraming tao ang naging biktima ni Denke. Noong Desyembre 22, 1924, isang araw matapos ang kanyang pagkakadakip, si Karl Denke ay nagpakamatay sa kanyang selda sa pamamagitan ng pagbigti gamit ang kanyang panyo. Si John Wayne Gacy ay isang Amerikanong serial killer at sex offender na kilala sa kanyang mga brutal na pagpatay sa 33 na kabataang lalaki sa pagitan ng 1972 at 1978. Kilala rin siya bilang killer clown dahil sa kanyang gawin na magbihis bilang isang clown sa mga children party at charitable events. Si Gacy ay gumagamit ng kanyang kaakit-akit at maamo na personalidad upang maakit ang kanyang mga biktima. Madalas niyang yayain ang mga kabataang lalaki sa kanyang bahay sa pamamagitan ng pag-aalok ng trabaho o pakikipagkaibigan. Kapag nasa kanyang tirahan na, bibigyan niya ang mga ito ng alak o droga bago sila pahirapan, gahasain at sa huli ay patayin. Ang karamihan sa kanyang mga biktima ay kanyang binigti gamit ang improbisadong garote. Pagkatapos patayin, itinago niya ang mga bangkay sa crawl space sa ilalim ng kanyang bahay. Nang mapuno na ang espasyo, itinapon niya ang ibang mga bangkay sa Des Plaines River. Si Gacy ay nagtatrabaho rin bilang isang clown na kilala bilang Pogo the Clown o Patches the Clown. Bagaman wala siyang ginawang krimen habang naka-costume, ang kanyang clown persona ay naging simbolo ng kanyang kasamaan at nagdagdag sa kakilabutan ng kanyang mga krimen. Noong 1978, ang pagkawala ni Robert Piest, isang 15 years old na lalaki, ay nag-udyok sa mga pulis na magsagawa ng masusing investigasyon kay Gacy. Sa kanilang pagsisiyasat, natuklasan nila ang ilang mga kinahinalang bagay at kalaunan ay nakuha nila ang search warrant upang siyasatin ang kanyang bahay. Noong Desyembre 1978, natuklasan ng mga pulis ang mga labi ng 29 na kabataang lalaki sa crawl space ng kanyang bahay. Nahanap din ang 4 na bangkay sa Des Plaines River noong Desyembre 21, 1978. Inamin ni Gacy ang pagpatay ng hindi bababa sa 30 batang lalaki at nagbigay ng detalyadong salaysay sa kanyang mga krimen. Siya ay nasakdal sa 33 bilang ng murder at nahatulan ng kamatayan noong 1980. Noong Mayo 10, 1994, matapos ang 14 na taon sa death row, si John Wayne Gacy ay pinatay sa pamamagitan ng lethal injection sa Stateville Correctional Center sa Crest Hill, Illinois. Si Jeffrey Dahmer, kilala rin bilang The Milwaukee Cannibal o The Milwaukee Monster, ay isang Amerikanong serial killer at sex offender na responsable sa pagpatay ng 17 lalaki at kabataan mula 1978 hanggang 1991. Kilala siya sa kanyang karumal-dumal na krimen at kinabibilangan ng necrophilia, dismemberment at cannibalism. Noong 1978, 18 taong gulang na si Dahmer nang patayin niya ang kanyang unang biktima, si Stephen Hicks. Inalok niya si Hicks ng inumin sa kanyang bahay bago niya ito hinampas ng dumbbell at sinakal hanggang mamatay. Pagkatapos, binuksan niya ang katawan ni Hicks at itinago ang mga piraso sa kanyang bakuran.
Pagkatapos ng ilang taon ng pananahimik, nagsimula ulit si Dahmer sa kanyang pagpatay noong 1987. Ang kanyang modus operandi ay pag-aakit ng mga biktima mula sa mga gay bars, pagdroga sa kanila, at pagkatapos ay pagpatay sa kanila. Pinakapaborito niyang bahagi ay ang paghihiwa sa mga bangkay at pagtatago ng ilang bahagi bilang souvenir. Si Dahmer ay hindi lang basta pumapatay, siya rin ay nagsasagawa ng necrophilia at cannibalism. Ginagalaw niya ang katawan ng kanyang mga biktima at kinakain niya ito. Iniingatan niya ang mga bahagi ng katawan ng kanyang mga biktima, kabilang na ang mga bungo at mga genitalia. Kumakain siya ng ilang bahagi ng kanilang katawan upang maging parte niya ang mga biktima. Noong Hulyo 22, 1991, si Tracy Edwards ay nakatakas mula sa apartment ni Dahmer at nakahanap ng tulong mula sa mga pulis. Nang bumalik ang mga pulis sa apartment ni Dahmer, natagpuan nila ang mga nakapangingilabot na ebidensya tulad ng mga larawan ng mga pira-pirasong katawan at mga labi ng katawan sa iba't ibang estado ng pagkatunaw. Matapos matuklasan ang ebidensya, agad na inaresto si Dahmer. Inamin niya ang lahat ng kanyang mga krimen sa mga pulis at nagbigay ng detalyadong salaysay tungkol sa kanyang mga pagpatay at ang kanyang mga motibo. Noong Pebrero 1992, si Dahmer ay nahatulan ng 15 counts ng pagpatay at binigyan ng life imprisonment na walang posibilidad ng parole. Siya ay humarap sa hukuman na nagpapakita ng pagsisisi, ngunit hindi ito nagalis ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Noong Nobyembre 28, 1994, si Jeffrey Dahmer ay napatay ng kanyang kapwa bilanggo na si Christopher Scarver sa Columbia Correctional Institution sa Portage, Wisconsin. Si Scarver na may sariling mga issue sa kalusugan ng isip ay pinalo si Dahmer gamit ang isang metal bar. Si Dahmer ay dineklarang patay sa ospital pagkatapos ng isang oras. Si Edward Theodore Gein, kilala rin bilang The Butcher of Plainfield, ay isang Amerikanong murderer at body snatcher na naging tanyag sa kanyang mga karumal-dumal na gawain noong 1950s. Ang kanyang mga krimen ay nagbigay inspirasyon sa mga tanyag na karakter sa pelikula tulad ng Norman Bates sa Psycho, Leatherface sa The Texas Chainsaw Massacre, at Buffalo Bill sa The Silence of the Lambs. Ipinanganak noong Agosto 27, 1906 sa La Crosse, Wisconsin. Lumaki si Gein sa ilalim ng mahigpit at relihiyosong ina na si Augusta na nagturo sa kanya ng mga negatibong pananaw tungkol sa kababaihan at sexualidad. Matapos mamatay ang kanyang ina noong 1945, ay simula si Gein na gumawa ng mga karumal-dumal na gawain. Si Gein ay kilala sa paghuhukay ng mga sariwang libing upang makuha ang katawan ng mga babae na kahawig ng kanyang ina. Ginagamit niya ang mga bahagi ng katawan ng mga ito upang gumawa ng mga kasangkapan at kasuotan. Kabilang dito ang mga lampshade at mga upuan na gawa sa balat ng tao at mga maskara na gawa sa mga mukha ng kanyang mga biktima. Kilala si Gein sa pagpatay ng dalawang babae. Si Mary Hogan, isang tavern owner na nawala noong 1954. Ang mga labi ni Hogan ay natagpuan sa bahay ni Gein noong 1957. Isang tendera na nawala noong Nobyembre 16, 1957. Ang kanyang anak na si Deputy Sheriff Frank Worden ang nakahanap ng mga ebidensya na nagdugtong kay Gein sa pagkawala ni Bernice Worden. Natagpuan ang kanyang katawan na nakabitin sa loob ng bahay ni Gein. Nawawala ang ulo at mga bahagi ng katawan. Sa paghanap sa bahay ni Gein, natuklasan ng mga otoridad ang mga sumusunod na nakakakilabot na ebidensya. Mga bungo na ginawang mangkok, mga lampshade at kasuotan na gawa sa balat ng tao, mga maskara na gawa sa mukha ng kanyang mga biktima, at mga labi ng katawan ni Mary Hogan at Bernice Worden. Inaresto si Gein noong Nobyembre 16, 1957 matapos matuklasan ang katawan ni Bernice Worden sa kanyang tahanan. Agad niyang inamin ang kanyang mga krimen at ibinahagi ang kanyang mga gawain sa mga pulis. Si Gein ay dineklarang baliw at hindi makapagbibigay ng matalinong depensa sa kanyang sarili. Siya ay pinasok sa Central State Hospital para sa mga kriminal na may problema sa pag-iisip. Noong 1968, matapos mahanapan ng sapat na ebidensya ng mga eksperto na siya ay may sapat na katinoan upang humarap sa paglilitis, si Gein ay hinatulan ng pagpatay sa unang antas para sa pagkamatay ni Bernice Worden. Subalit dahil sa kanyang kondisyon sa pag-iisip, siya ay muling pinasok sa isang mental institution. Si Ed Gein ay namatay noong Hulyo 26, 1984 sa Mendota Mental Health Institute sa Madison, Wisconsin dahil sa respiratory failure kasunod ng kanser. Siya ay inilibing sa Plainfield Cemetery malapit sa kanyang ina. Si Albert Fish ay isang kilalang Amerikanong serial killer. Kilala rin sa mga alias na The Gray Man, The Werewolf of Hysteria at Brooklyn Vampire. Siya ay ipinanganak noong Mayo 19, 1870 at nakagawa ng iba't ibang karumal-dumal na krimen noong unang bahagi ng ika-20 siglo.
Si Albert Fish ay lumaki sa isang pamilyang may kasaysayan ng mental illness. Ipinadala siya sa isang orphanage kung saan siya ay nakaranas ng pang-aabuso na nag-iwan ng malalim na epekto sa kanyang pag-iisip. Kilala si Fish sa pagpatay, pag-torture at pagkain ng laman ng mga bata. Ang kanyang mga krimen ay naganap mula 1924 hanggang 1932. Ang pinakatanyag niyang biktima ay si Grace Budd, isang 10 years old na batang babae na kanyang kinidnap, pinatay at kinain noong 1928. Sumulat siya ng isang detalye ng sulat sa pamilya ng bata kung paano niya ginawa ang krimen na humantong sa kanyang pagkakadakip. Natukoy si Fish matapos subaybayan ng pulis siya ang liham na ipinadala niya sa pamilya ni Budd. Nahuli siya noong 1934. Noong Marso 1935, si Albert Fish ay nahatulan ng pagpatay at tinarosahan ng kamatayan. Siya ay pinarosahan ng electrocution sa Sing Sing Correctional Facility noong Enero 16, 1936. Habang nasa trial, natukoy ng mga psychiatrist na si Fish ay may malalim na mga problema sa pag-iisip, kabilang ang sadomasochism, coprophilia, at cannibalism. Gayunpaman, siya ay dineklarang fit para humarap sa hukuman. Ang kaso ni Albert Fish ay nakakuha ng malawak na atensyon mula sa media dahil sa kanyang kasuklam-suklam ng mga krimen. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon para sa maraming libro, dokumentaryo, at iba pang media tungkol sa mga serye ng mamamatay tao. Si Albert Fish ay itinuturing na isa sa mga pinakakarumal-dumal na serye ng mamamatay tao sa kasaysayan ng Amerika dahil sa kalupitan at sadismo ng kanyang mga krimen.